Mapagpalang araw mga ka-loyalists. So, magkomento muna tayo sa yung post na to. So, ang sabi kasi dito, ano, kung may pagkakamali daw si former President Rodrigo Roa Duterte, ayon yung tulungan sa pangangapa niya ang kasalukuyang administrasyon. So, yung tinutukoy na dito ay si President Bongbong Marcos. Pero bago yan mga ka-loyalists, maniniwala na sana ako dito kung yung FRRD dyan, pinalitan niya ng PBBM, no? Kasi kung mabalikan natin yung mga bago mag-election 2022, sino ba talaga lumapit? Si PBBM ba lumapit sa mga Duterte or ang mga Duterte ang lumapit sa mga Marcos? So yan yung pinakaunang tanong natin mga loyalists. Sa mga DDS na nakikinig dyan, mag-research muna kayo ha. Kasi iba talaga kasi pag may alam kaysa sa mga ano lang ba, yung mga opinion lang natin. Kung babalikan natin guys, yung nakarang eleksyon, ito yung nangyari. Si Sara Duterte, si Sara, president sana yan. Tatakbo sana yan ng president. Pero naisipan ng kanyang ama, hindi siya mananalo, yung anak niya. Kasi tatakbo si Bongbong Marcos, no? Tatakbo si Bongbong Marcos. Kasi alam ng kanyang tatay na si Bongbong Marcos, alam niya, kilala ng lahat ng tao sa bansa, Pinas, no? Kumbaga, will known ang mga Marcos, no? Lalo na sa kanyang ama noon si Apo Lakay. Kaya napag-isipan ni former President Duterte na ganito na lang na. Huwag ka na lang mag-president, mag-vice president ka na lang, no? Tapos ang nangyari, nung nalaman ni Vice President Sara Duterte, nung hindi pa siya Vice President, na ang daming nagsusuot na mga pula na t-shirt, kumbaga, nag-campaign, no, during sa mga, kung may mga titigom, kung sa sa Bisaya, no, kung pagtitipon sa Tagalog, nakita ni Bibi Sara na malakas talaga ang mga Marcos. Kaya kung nagtaka kayo na lumapit ang mga Duterte sa mga Marcos, kasi di naman talaga well-known yung mga Duterte, sa Davao lang yan. Naging well-known lang yung mga Duterte sa panahon ngayon. Pero noong hindi pa yan well-known yung mga Duterte. Marcos talaga, no? Kahit mga matatanda, tanungin natin, Marcos talaga the best president. Kumbaga, tingnan natin sa mga Marcos lang nangyari na pinakamayamang bansa ang Pilipinas. Tapos sasabihin ng mga Duterte supporters at saka mga ibang kulay dyan na ang Marcos daw, si Apo Lakay magnanakaw. Maging mayaman ba ang bansa natin noon kung magnanakaw si Apo Lakay? At isa pa, ano man ang nanakawin ni Apo Lakay? Na yung budget ng bansa noon, maliit lang. No? Ang tamang magnakaw ngayon at lalo na sa panahon ni former President Duterte. Alam niyo bakit? Kasi yung budget ng ating bansa ay malaki. Lalo na sa panahon ng COVID, di ba? Naalala niyo yung base sa COA, no? COA report to. Bilyon yung utang ng bansa during sa COVID. Billion guys. Pero yung base sa reason ng COA, milyon lang nagasto. Tapos marami pang mga worker nun na hindi nabayaran ni former President Duterte, former worker ng COVID-19, yung mga kumbaga mga health worker. Tapos milyon lang yung nagasto, billion yung inutang. Kaya ang daming nagalit kay Bongbong Marcos ngayon kasi sabi nila malaki daw yung utang ng bansa. Billion daw. By the way guys, yung utang ng bansa ngayon, kasali na yan sa noon pang utang. Utang ni Ninoy Aquino, utang ni former President Duterte, at utang ni Bongbong Marcos. Pero yung tatlong yan, yung tatlong presidente na yan, si Duterte talaga ang pinakamalaking utang. No? Si Duterte ang pinakamalaking utang. At sa lahat ng naging vice president, si Sara Duterte lang ang merong confidential fund. Akalain nyo yun. Kaya nakakapagtaka. Alam na natin kung ano talaga yung mga sistemang, kumbaga, sistemang mali, illegal talaga. Akala ng mga Duterte na hindi natin sila mahuhuli. Tapos matalino si Bongbong Marcos, guys. Huwag di basta-basta yung pangulo natin ngayon. Kaya hindi ako naniniwala sa post na to, no? Yung FRRD dyan, kung pinalitan ng PBBM, dyan ako maniniwala. Guys, patuloy tayong lumalaban. Hindi to laban ni PBBM lang, kundi laban natin tong lahat. Kasi ayaw natin ng mga, kumbaga, corrupt dito sa ating bansa. At ayaw rin natin yung mga makademonyong leadership ng ating bansa. Pinapahalaga natin ang buhay ng isang tao. Kaya, justice does not mean taking another life of a person. No? Kaya may human rights tayo, guys. Kasi yan yung nakasulat sa ating batas at yan din nakasulat ng Biblia, yung banal na kasulatan na mahalaga ang buhay ng isang tao dahil tanging ang Diyos lang ang pwedeng kumitil sa buhay ng tao. No? So ayun guys, God bless.